Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa dual citizenship. Maraming kumakalat na balita na kailangan ng magpa-rehistro or magpa-register ang lahat ng dual citizens na nakatira sa Amerika. Merong kumakalat na mga AI videos na kailangang magpa-rehistro. Marami din akong natanggap na mga questions or comments from my subscribers regarding the registration of dual citizens. Is dual citizen required to register by August 1, 2026 through USCIS online portal? Please update. Thank you. So yan ang question ng ating subscriber. Hello po, may balitang mandatory registration for dual citizenship. Starting February 1 and the last day to register is August 1, 2026. Is this true po ba? If it's true, where and which agency to register po? Thank you. Sa ngayon ay walang official na announcement ang US government na kailangang magparehistro ang mga dual citizens. Last year ay merong inintroduce na bill ang isang senator from Ohio na si Bernie Moreno regarding outlawing dual citizenship. So ang bill na ito ay tinatawag na Exclusive Citizenship Act of 2025 at kung ikaw ay isang US citizen ay dapat magkaroon ka ng sole and exclusive allegiance to the US. Sabi niya, current law allows certain US citizens to maintain foreign citizenship which could create conflicts of interest. Kaya dapat ay i-forfeit ang kanilang dual citizenship. So dito sa bill na ito ay merong prohibition on dual or multiple citizenship. So an individual may not be a citizen or national of the United States while simultaneously possessing any foreign citizenship. So, paano ngayon kung meron kang foreign citizenship? So, kung meron kang foreign citizenship, then you are deemed to have relinquished United States citizenship. So, yun po ang penalty. So, itong Exclusive Citizenship Act of 2025 ay proposal pa lamang at hindi pa naipapasa. Kung maipapasa ito, kung ikaw ay may isang foreign citizenship, ay kailangan mag-submit ka sa Secretary of State ng written renunciation of such foreign citizenship or submit to the Secretary of Homeland Security a written renunciation of U.S. citizenship. Kung maipapasa ito, sa ngayon ay under deliberation pa ang proposal na ito at wala pang official announcement ang U.S. government. Sa bill na Exclusive Citizenship Act of 2025 ay kailangang mamili ka ng isang citizenship lamang kung ikaw ay isang dual citizen. Pero kung ikaw ay mag-open ng isang business account or business bank account, ay kailangang i-declare mo ang dual citizenship. Ito ay base sa aking personal experience. Nang mag-open ako ng business banking account ay kailangang i-declare ko ang pagiging dual citizen. So, base sa inyong mga experience, ano ang mga changes na na-observe ninyo ngayong taon pagdating sa dual citizenship? So, paki-post lamang sa comment section below. Meron ding isang proposal last year. Ito ang tinatawag na Dual Citizenship Disclosure Act at para ito sa mga dual citizens who are running for federal office. Sa ngayon ay merong 7 million Americans who hold dual citizenship. Sa ngayon ay walang official announcement ang US government sa pagre-require ng mandatory registration for all dual citizens. So wag basta-basta maniniwala sa mga AI videos at mag-verify muna sa mga official government websites bago gumawa ng hakbang kung kayo ay magre-renounce ng inyong dual citizenship. Merong official announcement ang ating Philippine Consulate na wag magre-renounce ng inyong dual citizenship. Merong advisory ang ating Philippine Embassy from Washington, D.C. Meron kasing proposal ang Senate na i-end na ang dual citizenship. So ang advisory na ito ay inisyu noong December 5th of 2025. The advisory states na ang bill na ito ay isang legislative proposal and has not yet been enacted into law. So marami pang stages of deliberation at pwede ring hindi ma-approve or maging batas ang pag-e-end sa dual citizenship. Minention din ng advisory na ito na maraming challenges to dual and multiple citizenship na hindi nag-materialize. So as early as 1952, ang Supreme Court ay nag-state na ang dual citizenship is a status
long recognized by law, and a person can have or may exercise rights of nationality in two countries and be subject to the responsibilities of both countries. So kung ikaw ay isang dual citizen, wag na wag mag-renounce ng iyong Philippine citizenship dahil irreversible ang legal action na ito. Sino-sino ang pwedeng mag-apply ng dual citizenship? Ang dual citizenship by choice ay para sa mga natural-born Filipino. Kung kayo po ay ipinanganak sa Pilipinas bilang isang natural-born Filipino, pwede po kayong mag-apply ng dual citizenship. Ang basehan ay ang tinatawag na Republic Act No. 9225 o ang Dual Citizenship Law. Idinideklara nito na ang mga natural-born Filipino na nakakuha ng foreign citizenship through naturalization ay pwedeng mag-eligible sa pag-acquire or pagre-retain ng kanilang Filipino citizenship. So, kailangan pong mag-reacquire ng Filipino citizenship kapag kayo ay naging foreign citizen. Pero, kailangan nyo pong mag-oath-taking para maging Filipino citizen again. Sino-sino ang mga natural-born Filipino? Kapag kayo ay legitimate child born before January 17, 1973, kailangan ng inyong ama ay Filipino citizen na nakalagay sa PSA birth certificate. Kapag hindi Pilipino ang inyong ama, ang bata ay dapat mag-elect ng Filipino citizenship upon reaching the age of majority or kapag na-reach na ang 18 years of age. Ang pangalawang klase ng natural-born Filipino ay isang illegitimate child na pinanganak before January 17, 1973 at kailangan ang mother ay isang Filipino citizen at the time of birth na nakalagay sa PSA birth certificate. Ngayon, ang pangatlong natural-born Filipino ay pinanganak on or after January 17, 1973 at kailangan lang ay either father or mother ay isang Filipino citizen na nakalagay sa PSA birth certificate. Ang mga natural-born Filipino ay ito po ay mga Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas at depende lang kung kailan before or after January 17, 1973. Bakit po ito ang cut-off? Dahil ito po yung date na na-ratify ang 1973 Philippine Constitution. Kung mag-apply kayo ng dual citizenship, dapat po meron muna kayong PSA or Philippine Statistics Authority Birth Certificate. So wala na pong NSO. So yung NSO ay napalitan na po ng PSA. So pwede kayong mag-order ng inyong birth certificate online, especially kung kayo ay nakatira sa abroad. I-type nyo lamang po ang psaservilis.com.ph at pwede nyo pong makuha by delivery ang inyong birth certificate from the Philippines. So medyo may kamahalan lang po. Pero ang ipapayo ko sa inyo ay mag-order po kayo kaagad ng mga isa or dalawang kopya para sa inyong Philippine birth certificate. Balikan ulit natin ang dual citizenship by choice. So, diniscuss ko sa video na ito na ang mga former Filipino na natural-born Filipino ay pwedeng mag-apply ng dual citizenship. Ngayon, kung meron kayong anak, ang inyong anak ay pwedeng mag-apply ng derivative, dual citizenship, at kailangan lang po ang inyong anak ay pinanganak outside of the Philippines. Kung kayo ay mag-apply ng dual citizenship at kayo ay former Filipino citizen at meron kayong anak, ang inyong anak ay magkakaroon ng derivative, Filipino citizenship, at kailangan lang po ay mag-apply kayo para sa inyong anak. Ito ay applicable lalong-lalo na sa mga unmarried children below 18 years of age, at kailangan po ay kasama sila sa inyong application dahil kayo po ang magulang para makakuha din sila ng derivative citizenship. So, hindi na po kailangan ng oath-taking para sa mga anak at kailangan lang po ay mag-apply kayo ng inyong dual citizenship. So, ito po ang kaibahan ng dual citizenship by choice at derivative citizenship. Ang dual citizenship ay para sa mga former Filipino citizens at ang derivative ay para sa mga anak po ng former Filipino citizens na born outside of the Philippines. So, hindi na po kailangan ng appointment at magkaiba rin po ang presyo. So, makikita po dito ang difference ng dual at derivative. So, ang mga requirements po ay makikita sa Philippine Consulate websites. Kung meron kayong mga questions or comments, pakipost lamang sa comment section below. Salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel.
At paki-follow na rin ang aking Facebook page, Documents and Visas. Thank you guys for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.